Yes, alright, mga minamahal, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, habang ang mga DDS ay uhaw na uhaw dito nga po kay former President Rodrigo Roa Duterte at dito nga po kay Vice President, may VP pa ba tayo? Tanong lang. Kay VP Sara Duterte, abay, mga minamahal, ang ating gobyerno po, hindi nila nakikita, I don't know, kung nagbubulag-bulagan lang sila, pero sobrang dami na rin ng achievement after pa lamang po ng SONA ni President Bongbong Marcos. Kasi iba yung achievement niya before, yung pang second year niya, tapos yung sa SONA niya, ang dami kong nakitang pagbabago at unti-unti na talagang gumugulong ang hustisya. Sa madaling sabi, mga minamahal, the wheels of justice are turning. Diba? So, ramdam na ng taong bayan. Hindi lang ako yung nakakaramdam. Taong bayan na mismo. Kasi can you imagine? Magkwentuhan muna tayo ha. Kasi parang gusto ko lang ang midnight thought, hindi pala midnight ngayon. Kasi gabi ko to ginawa tong video na to and bukas ko na to i-upload. Anong oras na ba ngayon? Yun, October 6 na. So, ngayon, October 6. Madaling araw, 'di ba? So, pero mamaya ko na mga tanghali to ipopost. Kasi ganito, matapos kasi mga minamahal, ang SONA ni President Bongbong Marcos nung July 28, 'di ba? Talaga nga namang yung mga contractor, literal na kinabahan kasi meron agad naging aksyon. Ang gobyerno, pagsabi pa lang na hindi ko kayo titigilan, 'di ba? Yung parang may pagbabanta na itong si PBBM. Parang bigla nang na war shock yung mga contractor na mayroong ginawang kasalanan. And sa pamamagitan nga po mga minamahal ni DPWH Secretary Vince Dizon, inas niya ang courtesy resignation sa lahat ng mga undersecretaries from district down to engineers. Kung sino man yung meron ditong mga delikadesa. At isa po yan napakalaking hakbang kontra at laban nga po dito sa palakasan system dito nga sa ating gobyerno. And beside that, naalala din ninyo, yung Department of Justice nag-utos dito nga po sa nag-utos tungkol nga po dito sa lookout. Kaninong lookout, mga minamahal? Walang iba kundi nga po sa mga opisyal na posibleng tumakas. Oo, nagbigay sila ng lookout para hindi nila matakasan ang pagkakasala nila sa batas, which is sobrang, wow, nakaka-amaze. 'Di ba? May agarang action agad para hindi makawala ng bansa itong mga kinang-enang ipis, ahas, anay sa loob ng gobyerno. And beside, hindi lang talaga literal na salita ang ginawa ni President Bongbong Marcos. Kasi pati mismo yung sariling hanay ng gobyerno, literal na nilinis, pinalinis ni President Bongbong Marcos. Natatandaan ninyo last month or last week, inuubo kasi ako mga minamahal. 'Di ba? Abolish ang anti-graft and corrupt practices ng komite ng DPWH, which is sobrang laking impact po niyan sa ating gobyerno para maiwasan itong mga corrupt na mga public official. Dahil, ang hanap talaga natin is solusyon. 'Di ba? Solusyon na, ito ay nagiging tawag dito mga minamahal, naging taguan ng mga katiwalian. So, solusyon ang ating hinahanap sa mga nagtatago-tago, nakikipaglaro ng mga public official. And beside mga minamahal, yung Department of Public Works and Highways, sa pamamagitan ni Secretary Dizon at ng COA, ng chairperson na si pasensya na, inuubo tayo mga minamahal. Suggest nga kayo ng gamot kasi tawag dito kagagaling sa piyesta, 'di ba? Na si Gamiel Cordoba nag-submit ng audit findings dito nga po sa ombudsman. Ni-research ko pa talaga 'to mga minamahala para kasuhan ang mga kampanya na sangkot nga po dito sa ghost and flood control projects. So sino-sino yung mga kinasuhan. Siyempre, nabalita na natin yan sa inyo before. Yung Wawaw Builders, yung SYMS Construction Tradings, St. Timothy Construction,
ng mga diskaya, at syempre hindi lamang po kontraktor mga minamahal ang kinasuhan, pati na din ang iilang opisyal sa DPWH. 'Di ba? At kasama na nga din na naimbestigahan dyan yung mga mambabatas. Talagang literal na nagunaw ang kanilang mga mundo. 'Di ba, mga minamahal? So, beside pa doon, sa achievement na ginawa ni President Bongbong Marcos na talagang na-war shock ba silang lahat, abay meron din pong segment post itong si President Bongbong Marcos, which is yung kanyang inilikhang Independent Commission for Infrastructure. Inuubo tayo, inom nga muna tayo tubig. Sa ilalim ng Executive Order number 94, 'di ba, na nilikha ni President Bongbong Marcos ng ang layunin nito, mga minamahal, is isang malaya at makapangyarihang komisyon na tutok, literally tutok, sa mga anomalyang proyekto. Tingnan nyo, si Bryce Hernandez, ano yung nangyari sa kanya? 'Di ba, umappeared sa ICI, and after that, nasabpina. Tapos bigla siyang nagbalik na mga luxurious cars. Ibinalik niya, mga minamahal, sa ating gobyerno. So, ito ay isa lamang patunay na yung kanyang ginawang turnover, ibig sabihin nito, the system is working. Gumagalaw ang hustisya sa bansang Pilipinas. Abang kung akala ng iba, diba, mga minamahal, ay wala dong epekto, yung ginagawa ng ating presidente, kitang-kita ninyo yung mga matataas na tao, talagang nagtuturuan na sila, nag-iini-mini-mini muna sila. At beside dyan, mga minamahal, alam nyo ba, meron ding ginawa yung AMLAC. Finreeze po yung mga bank account. Nagkaroon ng police raids dito nga po sa mga construction sites. Alam niyo kung gaano kadaming bank accounts? 1,620 bank accounts. Tapos 54 insurance policies, 163 motor vehicles, and 40 real properties at 12 e-wallet account. Kasama na din dyan ang mga pangalan ni Senator Jingo Estrada, Joel Villanueva, at Representative Zaldico. Pati na din itong si Mitch Kahayon. Uy, tama ba yung pagbigkas natin? Pinapraise na rin yung mga asset, mga minamahal, na mga konektado po sa flood control anomalies. Dahil pera po talaga yan ng taong bayan na dapat ibalik. Kaya nga sabi ko sa inyo, sobrang nakaka-amaze. Kung tutuusin, kung titingnan lang natin, sobrang daming nagawa ni President Bongbong Marcos. Habang ang iba, gumagawa ng gimmick, diba, para sirain ng ating gobyerno. Pero si President Bongbong Marcos, gumagawa ng way para makita at makamit natin ang totoong hustisya. Yung ICI, nirecommend, mga minamahal, na filean ng criminal charges itong si Zaldico at yung 17 pa na involved. Beside pa doon, yung DPWH mismo nagsumiti na ng bridging complaint sa Philippine Competition Commission na may penalties po na umaabot lamang ng 2.3 billion. See? At kung mapapatunayan ang mga dayaan, na may dayaan sa 1,200 kontrata ng mag-asawang diskaya simula noong 2016, maaari silang pagmultahin ng 300 billion. That's a lot of money. Pasensya na. Inuubo tayo, mga minamahal. So, ngayon, habang nililinis ang sistema ni President Bongbong Marcos tungkol nga po dito sa Pondo ng Bayan, abay, unti-unti nang naibabalik at nakakahinga na po tayo sa mga corrupt na mga public official. Tingnan nyo, yung DPWH budget, talagang literal na kinat ng 1/3, mga minamahal, at ang pera ay inilaan po sa social service, healthcare, education. Bakit parang, baka mamaya may magtanong, bakit parang may binabasa si Mima? May sinulat po kasi ako, mga minamahal, para hindi po ako sa inyo mapahiya, dahil ni-research ko po talaga ito ng lubusan. Hindi lamang po ito laban sa katiwalian, itong ginagawa ni President Bongbong Marcos, kundi laban po para sa kinabukasan ng bawat mamamayang Pilipino na maligtas ang bawat pisong ibinibigay nila na pondo para sa kaban ng bayan. Ang piso ay sobrang halaga na yun para makapagpagawa ng napakaraming tawag dito, proyekto. Diba? So, again, I will say it for the last time, the wheels of the justice are turning. Which is ito yung hindi nagawa noon ni former President Duterte. Hindi man agad-agad, pero literal na tiyak
na merong mananagot, merong magbabayad at merong makukulong sa ilalim ng Marcos administration. At hindi na yan makakalaya for sure, not unless kung yung susunod na presidente ay palayain yung mga kupal na yan, yung mga makukulong na yan. Kasi nangyari na yan sa panahon ni Pinoy, aminado tayong merong korap. Pero meron siyang mga pinakulong. Na yung mga pinakulong na yun, pinalaya ni former President Duterte. Diba? So, I would say na, thank you, President Bongbong Marcos. Alright, yes, mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat po, mga kababayan.